So mga bossing natin sa mga nagtatanong kung paano mag-port o magkalkal ng stock torque drive kahit na anong motor. Pero dito ang ginagawa natin ngayon ay stock torque drive ng EDB 150, Honda EDB 150 na kung saan ito yung TD ko na nilagay sa Griffin 180 natin. Ito yung stock torque drive ng Griffin 180. Yan, FCC brand. Okay? Kasi marami nagtatanong sa atin na kung paano daw mag-modified o magkalkal sa mga torque drive nila. Pero kung hindi kayo sanay na mag-DIY, ipagawa nyo na lang po sa iba, sa mga certified mechanic. Kasi siyempre hindi naman tayo talaga certified mechanic, may alam lang tayo na konti, kaya yun ang sinishare natin sa inyo. Ngayon, pagka may mga porting tools kayo na katulad nito, yan, complete set tayo, pwede nyo gawin to para mas ma-enhance nyo yung torque, yung arangkada at yung top in o yung top speed ng motor ninyo na CVT. Okay? So yan, pero bago nyo gawin yan, meron kayong caliper. Either yung manual o yung digital. So yan, nasukat natin. Pakita mo. Ito yung baseline natin, yung tinatawag na reference natin. Nung hindi ko pa nakalkal, yung opening natin, yung open ito, pag open niya, nasa 36.2. At yung close niya, nasa 33.1. So bakit lumabas natin yung value na yan? So ganito po yan. Ito kasi nakalkal na natin yung slot ng curve. Yan, dito tayo magbe-base. So from 36.2 nasa ayan 37.1 na siya. So yan 0.3. Yan. So lalagay natin dito, nakapagtala tayo o value ng 37. Sabi na natin 2. So 1 mm difference. Dito sa opening kasi pagka naka-difference ka o nagbago ng 1 mm, napakalaking bagay na yon para sa top speed ng motor mo. Okay? Ngayon, ano yung may dadagdag na ano niyan? Power yan. Top in or top speed, yung duluhan. Dito naman sa close, the more na mas mapalapit mo to dito, na hindi siya magkakaroon ng parang liwanag dyan yung awang. Dapat makapagdikit mo siya. Ang purpose naman yan para mas ma-maximize mo yung torque, yung arangkada, yung take off, mas malakas kasi aangat yung belt dito. Pakita natin. Ito po, para mas maganda yung demonstration natin. Okay? The more na mas ano to, o ganyan. So pag lubog to mga ka-DIY, mapapansin nyo sa mga torque drive nyo. Pagka lubog yung belt, ibig sabihin, walang masyadong arangkada yan. So ang gagawin mo na lang sa mag-ano ka na lang ng ano, para mas umarangkada, magdadagdag ka, magbabago ka ng bola, spring, clutch spring, center spring, mga ganun. Pulley, depende kung 13.5 or 13.8. So dito muna tayo sa torque drive. Ngayon, pagka yan, sinarado natin na mabuti, kita nyo naman yung dowel, yung pin, sagad, angat na angat po siya. Ayan, no? Tignan mo yung belt placement. Ang tawag dyan ay sampa ng belt sa torque drive. Okay? Yan yung position na close position. So, grabe yung arangkada nito mga ka-DIY. Okay? Ngayon naman, pagka may sagad naman natin yung opening niyan, mas bababa yung belt dito. Ang purpose naman nito, pagka mas bumaba yung belt niya, doon naman sa pulley, aangat ito. Mas malakas yung top speed niya pagka bumuka to ng mabuti. Okay? So, ganun po. Kaya lang, para mas ma-enhance natin or ma-maximize natin yung ginawa nating pag-port dito sa slot na to, kailangan na, pakita mo. Ito, yung bungad nito, ito to, yung pinaglalagyan ng oil seal, babawasan natin ng konti ito. Bakit po? Kasi ito po yung clutch housing natin, ganyan po yan. Eh makikita nyo, magkakaroon ng gas-gas yan o markings dito sa loob. Ito po, ito magmamarking yan kasi bakal to bakal po yan. Ayan, so tumatak siya. Ngayon pagka ginamit mo to na isagad mo, na itapin mo, ito naman babangga to dito kasi nagdagdag ka ng slot dito. Nalagyan nito, bubuka siya. So ito, pag bumuka yan ng maigi, babangga dito. So para hindi siya bumangga dito, yung ibang ginagawa nila, naglalagay sila ng washer mode dito. So ngayon wala tayong washer mode. Kaya ang gagawin natin, ipuport din natin to, babawasan natin ng konti. Para sa ganun, ma-maximize natin yung opening at close nitong ginawa natin na pagkalkal dito sa stock torque drive ng EDB 150. Gawin natin yung spring.
Yun. Lagyan natin ng grasa para makita natin kung bumabangga na. Yun. So, nilagyan ko ng grasa. Ayun, no? Bumakat yung grasa. Dalawa. Ibig sabihin, kahit na na-maximize mo yung close in position nito na open, close position rather, hindi mo siya mapagtabi ito masyado, magpagdikit kasi bumabangga na to. Itong part na naman na to. Yung sa may oil seal din. Para mas gagawin natin para hindi siya bumangga dito, para hindi siya mag-cause ng metal to metal friction, babawasan naman natin to. Pero bago natin gawin yan, tatanggalin natin yung mga oil seal. Okay? Mas maganda pag may gawin nyo to, palitan nyo na ng bago. Para na sa ganun, yung mga grasa kasi magkakaroon na to ng kalat. Ayan, gamit lang kayo ng manipis screw. Yun. Tapos, ganoon din sa kabila. Okay? Ganoon lang po para hindi masira. Kasi ito pwede pa naman to. So, ganyan yan. Ito lang, kunting-kunti lang. Paunti-unti hanggang sa lumapat siya. Huwag naman yung labas na to kasi masisira naman to. Okay? Yan, magsasalamin tayo kasi medyo labo na yung mata natin eh. Ito mga ka-DIY, ingat lang po kayo dahil dito sa HPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. So, ingat lang po kayo sa pag-DIY. So, ayan, final natin mga ka-DIY kasi kanina pa natin ito ginagawa. Maganda kung pamasin shop nito, kaya lang papamahal kayo, gastos talaga kayo. Dito natuto ka na, nakatipid ka pa. Yan, ikot-ikutin mo rin to para magpantay. Hindi yung naka-steady lang sa isang place. Gagawin natin para mas pumantay ito. Kasi ito, hindi ito pino eh. Bakal kasi ito, mas maganda yung bato. Gagawin natin para mas pumino yan. Pero bago natin papinuhin yan, punasan muna natin. Ano, small particles yung mga bakal na tinanggal natin. Ito para makita natin yung difference kung kulang pa or pwede na, kasi hindi naman po pwede na yung mismong oil seal ang babangga dito kasi sira yung oil seal. So yung grasa sa loob niyan kakalat na, ito yung grasa dito kakalat dito, so lalabas yun naman kukos ng dragging or sliding. Okay, so dapat yung tamang saktong-sakto lang talaga na hindi siya babangga. Dito rin testing nyo rin to. Make sure na hindi nakalabas itong oil seal. Meron pa siyang bakal na nakaumbok pa ng konti. Para na sa ganun, yan yung magtatapat dito. Okay? Hindi yung oil seal mismo. So, testing natin. Yun. Mumpog na yung bakal, oh. May kiss-kiss na. Ngayon, para mas ma-try natin na tama yung pinagawa natin, kailangan na ilagay mo yung pin or dowel. Ayan, no? Nagdikitan na siya. Ngayon, pagka mayroon pa rin kunting awang, ang gawin mo lang, tirahin mo lang iyon. Tirahin mo lang hanggang sa makuha mo yung perfect na ano niya, yung tamang-tama, para mas ito at saka ito magdidikitan talaga. Yan, ganyan talaga. Okay? At the same time, dito rin. Yung saktong-sakto lang dito. Para hindi siya bumangga dito. Ito. Okay? Ngayon, pag nakuha mo na yan,
Siyempre, may mga ano yan, mga pinagportan, yung katulad nito, kumikinang-kinang. Linisan mo, blower mo, o tubigan mo, linisan mo, tapos lagyan mo ng grasa bago mo ibalik. Okay? So, yan ang gagawin muna natin para mas pumino to. Ito, wala kayong dapat nang gagalawin dyan. Ito lang sa female. Kung may liha kayo, tanggalin nyo ulit to. Lihilihain natin yan para mas pumino. Yan, lilihain mo lang. May 1,000, 1,2, gano'n. Para papipinuhin lang natin ito, ipapantay lang natin. Circular, kahit ito. So, minsan, meron akong ganito. Yan ang ginagamit ko rin. Isa. Yan. Yan, para pumantay. Kasi ito, nakukuha niya lahat eh. Yun, no? Tapos balik natin ulit. Testing natin. Yun. Kapain mo. Kung pakiramdaman lang yan, kung tingin mo na mas umumbok pa tong bakal dito, okay yun. Yung saktuhan lang mismo. Yung tapat lang sila, okay na yun. So yan, okay na ito mga kadewa. Tapos dito na lang tayo. Ihain mo lang. Tignan natin. Yun, no? Kita nyo naman, no? Yan. Ganda. Hindi man siya precise na katulad ng sa machine shop. At least, nagagawa mo yung gusto mo dito. Ulit-ulitin mo lang, tsagain mo lang. Yan, so, ito yung pinort natin kahapon. Check natin, pakita ko sa inyo. Kasi nailagay ko na, tinesting ko kasi kagabi. Yan, napakita ko sa inyo kung paano yung andar niya, yung sampa ng belt niya dito sa pulley, at kung paano yung opening nitong torque drive. Okay? So, tignan mo yung belt, yung placement ng belt nakaangat, nakapaibabaw. So, malakas yan sa arangkada. Okay? Ngayon, tingnan natin kung paano yung ano niya, yung response niya, kung magre-revolution tayo, kung gaano kabilis yung response niya na umangat siya dito at mag-open tong torque drive. Pakita na natin, pala rin natin. Na-warm up ko na rin. Yan. So, ayan. Makikita nyo naman, medyo pagpag kasi siyempre, ano pa yan, nalalagay lang po kasi. Yan. Tingnan natin, ito, bababa dyan yung belt, tataas dito. Tingnan mo kung gaano ka-response. Tapos dito, makikita mo yung belt na yan, ibabaw dito. Yan, nakita nyo na kung gaano ka-responsive yung ginawa natin na pag-port. Malaking bagay yun. Kasi sa porting dito sa torque drive, kahit na 1mm lang yung difference, malaking bagay na yun na pagbuka ng 1mm. Malaking bagay na yun na itadagdag niya sa dulo at sa rangkada. Okay? Tapos ito, nakaano tayo dito eh. 13.8 ang profile nito. Tapos sinukat na rin natin to. So ang gagawin natin ngayon, kasi nilagyan ko ng markings to, ibubuksan natin para masukat natin yung nirarampahan o sinasambahan ng belt dito sa torque drive natin. Ito ko sa inyo.
Kailangan natin tanggalin kahit dito eh. DVD tuning kasi. Marami talagang nagagalaw dito. Yan siya na, marumi, malikabok. Yan o, kita mo naman o. Sagad yung sampa ng belt. Walang tapon. Yan. So, sukatin natin ito mamaya. Yan, same mo, sagad. Okay? Yan. Gawin natin. Open natin. Kaya kung mapapansin nyo, may markings ako. Parang sa ganun, hindi tayo masubrahan ng higpit para hindi malusto. Yan. So, ito yung laman ng natin, CVT natin. Torque drive. So, yan, may markings. May tayo, reference. Ito yung pinort natin. Check natin dito kung may bumabangga. So, wala naman. Dati, yan kikita nyo, yan na. Na marking na siya. Yan diba? Dati wala to nung hindi tayo nag-port. Ito, normal to. Ito yon. Tapos ito. Ito naman, ito siya. Yan yung markings niya. Nung before natin ipinort ito. So, sumasagad po talaga siya. So, buklasin natin para yung markings na ginawa natin dito. So, ayan. Tanggalin muna natin itong bawol. Yan. Papakita ko sa inyo, pwede nyo gayahin. Pagka nagpo-port kasi ako, kailangan may guide. Parang sa ganun, sa mga ibang gagawin ko pa, may reference na tayo. So yan. Nilagyan ko siya ng markings, pintel pen, para alam ko kung hanggang saan yung sinasampahan ng belt. Mabubura siya. Ito kasi hanggang dito yan eh. Kahapon. After natin. Ito medyo hindi siya nabura kasi permanent eh. Dapat ang nilalagay natin dito yung hindi permanent para kasi ito makapal eh. Diba? Pero kung dito mapapansin mo, sinasampahan niya hanggang dito. So susukatin natin yan. Ang panukat natin hindi dito. Ito yung basihan natin. Kung ilang mm yung sinasampahan ng belt. Ito. Yan. So 35.3. Kita nyo naman. Itong female. Ganun din. Diba? Papansin nyo naman eh kasi hanggang sa may bakat. So, same lang sila. Ito, kahapon ko lang to nagawa, yung porting. Kahapon lang din ako nag-marking, so hindi pa natin ito napatapos